a state of emergency tonight. Tayo ay nasa series ng God's Goodness in Difficult Times. Na ang ating tinitingnan po ay nasa Book of Psalms chapter 23. Isa po ito sa classic at famous chapter in the Bible. Kaso po, masasayang yung ating pag-aaral sa Psalms 23 kung hindi natin alam yung nilalaman. At pinakamadali po na ma-meditate natin yung Psalms 23 ay i-memorize ito. 6 verses lamang po ito. At itong nagdaang 2 linggo, tiningnan na po natin yung 2 verses. So, atin pong muling tingnan. Sabi dito sa Psalms chapter 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kailangan po makuha natin yung first step to get to the next step. Kapag si Jesus ang naging Lord over your life, ang buhay ay nagkakaroon ng fullness. Because the Good Shepherd, He will provide the fullness na kailangan natin. Not those things that we want, pero yung kailangan natin. Amen po? At sa verse 2, tiningnan po natin, nitong nagdaang linggo lang, sabi po dyan, "He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters." Ito naman po talaga yung katotohanan ng buhay. Hindi laging nasa green pasture ka, tama po? Mas maraming times, dryness ang na-experience natin. O kung madalas po, mas mahaba yung panahon ng tagtuyot o tigang or walang-wala ka. Pero ito po yung maganda dito. God can always lead us to peace. Kahit na pangit yung nangyayari, kahit na seemingly hindi maganda yung sitwasyon ng pamilya mo o yung sitwasyon mo, kayang-kaya tayong i-lead ng Diyos into peace na makukontento tayo, hindi dahil sa wala tayo or lacking ang buhay, kundi dahil kasama natin ang kanyang presensya, green pasture man or dryness ng buhay. And today, we're moving on to verse 3. At ang title ng ating message ngayong araw, Restore, Fixing What's Broken. Sa verse 3, sabi dito, "He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake." Ngayon, ano ba ibig sabihin ng restore? Ibig sabihin, He bring back, He recover, nire-revert sa dating itsura, sa dating posisyon, o sa dating state, nire-return sa kung ano yung appearance ng dati. Bigyan ko kayo ng example. Kagaya nitong scooter na ito. Ito ay, ang tawag dito, Vespa. Vintage na scooter ito. Na, alam niyo naman, pagka niluluma, nangangalawang, ayan, tingnan niyo po sa picture, nangangalawang, naluluma ng panahon. Ngayon, paano ba ito nirestore? Naghanap po ako ng video sa YouTube. So, ito po, panoodin natin.
So nakita niyo po, it takes a lot of effort para mag-restore. Kagaya ng scooter na yon, kakalasin mo, lilinisin mo, pupunasan, huhugasan bawat pyesa, ultimo kaliit-liitang tornilyo. Kailangan mong tanggalin, kailangan mong linisin. Kung may sira, may kailangan kang paltan, maghahanap ka ngayon ng pyesa, ikakabit mo, tapos noon pipinturahan mo. Check mo pa yung makina kung okay pa. Yan ang proseso. Yun ang proseso na pinagdadaanan para ma-restore yung sasakyan na yun. Tingnan niyo yung picture na yan. Ayun yung itsura after niya ma-restore. Alam niyo po, meron din ganyan si Pastor. Vespa din. So ayan, nakikita niyo sa picture na nirestore niya din. Bago niya na-enjoy gamitin ngayon, grabe din yung pinagdaan ng restoration niyan. So, restoration, may proseso, binabalik sa dating itsura, tsaka sa dati niyang way kung paano siya nagpa-function. Alam niyo, parang tayo. Kapag nakakaranas tayo ng mga brokenness, kapag gusto mo dumaan sa restoration, bago ka ma-restore, dadaan ka muna sa process. Lilinisin ka ng Diyos, huhugasan ka, kakayurin yung kalawang na nakasira sa'yo. Ano ba yung mga kalawang na yan? Bitterness, unforgiveness, lahat yon mga nagdulot sa'yo ng masasakit, masakit sa kalooban. Karaniwan, ayaw mo yon. Kaya ang restoration, para maalis yung mga yon, dadaan ka sa proseso. Dadaan ka sa proseso. Walang shortcut. Walang mabilisan na restoration. And for so long, tayo mismo, hindi naman tayo sanay na mag-submit. Hindi naman tayo sanay na may susundin tayo para tayong ma-restore. Di ganoon kadali para sa atin ang ma-restore. At ito pa isang bagay. Yung kanina pong nagre-restore ng scooter, alam na alam niya kung paano kakalasin, alam na alam niya kung paano lilinisin yung scooter. Parang si Lord. Si Lord mismo. Kilalang kilala niya tayo. Kilalang kilala ka niya. Alam na alam niya kung yung pinagdadaanan mo. Alam na alam niya kung paano aayusin yung mali. Kasi ito, hindi naman talaga natin kayang ayusin yung sarili natin nang wala ang tulong ng Diyos. Kasi siya ang lumikha sa atin. Another example po ng bagay na nire-restore. Ito, pakita ko sa inyo yung picture ng bahay na to. Lumang bahay. Niluma ng panahon, ilang bagyo na yung dumaan dyan. Parang tayo, ilang bagyo na yung dumaan sa buhay natin na pagkatapos dumaan ng bagyo, kung anong signal man, nasasalanta tayo. Nag-iwan sa atin ng brokenness, nawawasak, na pangarap, bumababa yung tingin natin sa sarili natin. Natatakot tayo ulit umpisa ulit, mag-try. Nawawala tayo doon sa goal. Na-off track. Pero ang Diyos, nag-o-offer sa atin ng restoration. Tingnan nyo itong next picture. Ayun yung itsura nung na-restore yung bahay. Bago ma-restore yung bahay na yan, dadaan ulit yan sa process. Mag-i-estimate ka kung magkano gagastusin, magpapakarpintero ka, magpapapintura, pipili ka ng kulay ng bahay, magpaparedesign ka. It takes a lot of time and effort. Process. Process of restoration. Another example po, kung familiar po kayo sa word na deforestation, ito yung pagkasira ng kagubatan dahil sa illegal logging. Yung iba naman po dahil sa mining. Meron naman nagkukos ay wildfire. Ngayon, dito po sa Brazil, noong 2001, merong mag-asawa na nag-decide mag-restore ng forest. Tingnan niyo po yung picture na yan. Noong 2001, brown na brown, kalbong-kalbo. Kalbong-kalbo yung land. Ngayon, after 20 years, na sila ay, simula nung sila ay mag-decide, for 20 years, tingnan niyo po itong picture na to. Kinuha po yung picture na yan noong 2019. But I'm sure, ngayong 2020, mas malago yan kumpara sa picture na nandyan. Inabot ng 20 years bago ma-restore yung forest to its former glory.
And alam nyo, ang natanim nila, umabot ng 2 million trees ang tinanim nila for 20 years. Ang haba po ng prosesong pinagdaanan bago ma-restore yung forest na yan. Ang point, ang restoration hindi madali. Hindi isang iglap, hindi isang bigla. Hindi isang snap lang. Hindi isang attend mo ng Sunday, restored ka na. Restored na agad yung buhay mo. It takes time, effort, humility sa ating Diyos. Nandun yung desire mo na magpalid sa Diyos. May isang bagay pa tayong titingnan na nire-restore. Ito po yung relationship. Broken relationship. Ito naman talaga yung usually ay broken. Mag-asawa, magkaibigan, magkapamilya, magkapatid. Marami sa atin nakakaranas ng broken relationship. Pero ito yung the best na nirestore sa atin ng Diyos. 2,020 years ago, Jesus restored our relationship kay Father God. Pinakamagandang example ng isang bagay na na-restore sa buhay natin, relationship natin sa Diyos. Sabi dito sa Galatians 4:4. Tingnan natin yung process kung paano nangyari. Ano po? Sabi dito, but when the fullness of the time, at nang dumating yung takdang panahon, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Si Jesus po ang tinutukoy dito sa verse na to. Bakit? Bakit niya pinadala yung kanyang anak? To redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Gusto niya tayong i-adapt sa family ng Diyos. Gusto niya tayong i-adapt relationship. Gusto niyang ma-restore yung relationship na yun, na ever since the beginning of time, yun na dapat ang meron. But because of our sins, naputol, na-cut off yung relationship na yun. Ngayon, ito yung gusto niyang mangyari. Kapag ikaw ay anak, and because you are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Nandun yung relationship, yung pagkakilala sa Ama, na meron tayong ama, meron tayong tatay. Therefore, you are no longer slave, but a son. Eto, tayo ay tagapagmana. Alam niyo po yung ampon at saka yung legitimate child, sa batas, may equal right yan. Kaya si Lord gustong-gusto na i-restore yung ating relationship sa Kanya. Simula pa nung una. Kung ikaw ay first time, at unang beses mo narinig ito, kung ikaw man ay may relationship sa Diyos noon na naputol, at kung ngayon, kung ikaw ay willing na ma-restore yung relationship na yon sa Kanya, gusto mo ulit siyang maging Lord at Savior, ito yung the best opportunity. Ngayong umaga. Paano natin gagawin yon? Paano mo gagawin yon ngayong umaga? Alam niyo po, pinalano na ng Diyos lahat. Sabi sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa verse 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi. Sa gayoy, naliligtas. Sabi sa verse 11, hindi mabibigo sino mang nananalig sa Kanya. Kung ikaw ay hopeful ngayon na gusto mo mag-start ng process ng restoration ng relationship sa Diyos, this is the best time. Hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. I want to lead you to a prayer. Kung gusto mo mag-reconnect, mag-recommit ng iyong buhay, na siya ay maging Lord and Savior mo, gusto kita i-lead sa prayer ngayong umaga. Let us pray.
And angkinin mo tong prayer na to ay sa'yo. I will lead you to this prayer. Father, alam mo po yung aking past, alam mo po yung mga ginawa ko. Lord, hindi ako makamove on. Pero ngayong umaga, Lord, ino-offeran mo ako, Lord, ng chance na tayo ay magkaroon ulit ng relationship. Lord, binubuksan ko yung puso ko sa'yo. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Lord, gusto ko po ulit mag-commit sa'yo at gusto ko po magpa-undergo sa process na ito ng restoration. Tinatanggap ko po, Lord, ang offer mong ito. And moving forward, Lord, help me sa bawat gagawin ko, sa bawat desisyon ko sa buhay. Thank you, Lord. I claim it. In Jesus' name, Amen. Ito yung promise sa atin ng Diyos. Na kapag tinanggap natin siya, sabi sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Lahat po ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ay anak niya. Dahil sabi sa binasa nating verse, ngunit ang tumanggap at nanalig, yun lamang po ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung sinapuso mo yung ating prayer kanina, tinanggap mo siya ng buong puso mo, ikaw ay anak ng Diyos. Napakahalaga na lagi mong isipin, lagi mong maalala na ikaw ay anak ng Diyos at siya handa lagi na tanggapin ka. Ngayon, dahil alam niya, at ikaw mismo, tayo ay anak niya, alam ng isang tatay kapag may pinagdadaanan ng kanyang anak. Alam ng Diyos kung may pinagdadaanan ka, kung hindi ka okay, kung ikaw ay napapalayo. Ito ang promise niya. Sa Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is near to those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit. Yung puso na gustong magbago, yung puso na gusto magpa-undergo ng process. Sabi diyan, the Lord is near to you. Gusto ng Diyos, pakita mo yung brokenness mo sa Kanya. Gusto ng Diyos, magpakatotoo ka sa harap niya. If you're too broken, show your brokenness to Him. And from there, i-shift mo yung iyong reliance. Hindi sa magagawa mo sa isang sitwasyon o sa sitwasyon mo ngayon, kundi ano yung kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Para unti-unti natin makita yung goodness ng Diyos sa difficult na situation. At ito ang bilin niya sa atin ngayong umaga. Sobrang daming nangyayaring magulo sa paligid. Madami tayong pinagdadaan ng difficulties at I'm sure madami pang darating. Parang bagyo yan. Hindi ba nga every year, almost 20 storms ang dumadaan sa buhay natin? Walang taon na walang bagyo. So, i-meditate po natin yan. Madami tayong dadaanan pang difficulties. Pero, isang bagay, never forget who you are. Ang mundong to, puno ng sorrow, puno ng brokenness, puno ng problema. Kaya po ngayon, ating tinitingnan yung goodness ng Diyos sa Psalms chapter 23. At ngayong umaga po, nasa verse 3 po tayo. He restores my soul, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Kagaya po ng mga pinakita natin kaninang example, yung scooter, yung bahay, yung forest, ang mundong to, lulumain ka, dudurugin ka, hanggang sa ma-off track ka, hanggang sa hindi ka na ma-reach ni Lord, hanggang hindi ka na niya ma-lead. Pero kapag tayo nasa kalingan ng Good Shepherd, laging available ang restoration niya para sa atin. Ang kailangan lang, maging willing tayo to undergo the process. Usually, yung mga bagay na nare-restore, yung sira, yung may damage, sinabi dito sa verse 3, He restores my soul. Ngayon, unawain nating mabuti. Dahil sa verse na ito, specific, He restores my soul. Anong meron sa soul ko? Bakit ako kailangan ma-restore? Ito kasi yung entire being natin. Yon ang tunay na ikaw. Hindi naman nakikita yun sa labas eh.
nasa kalooban. Anong meron sa soul? Andito yung ating mind. Ito yung kung paano tayo mag-isip, yung imagination natin, yung ating perspective, ano pa? Emotion. Yung emotion natin na madali tayo masaktan, nagiging emotional tayo sa mga pangyayari sa ating buhay, inaramdaman ka kahapon na kailangan mo yung restoration ng Diyos para makapag-umpisa ka ulit ngayon. Ano pa? Free will. Ito yung mga desisyon natin. Ako personally po, marami akong desisyon sa buhay ko na pinagsisihan ko. Yun naging, nung matapos yung pinagsisihan ko. Ako po ngayon ay 29 years old. And I'm sure ikaw na mas matanda sa akin, baka mas marami kang desisyon na pinagsisihan. Life can be full of brokenness. But God wants to restore us from this brokenness. Hindi naman po sekreto yun eh. In fact, sinabi ni Lord sa John chapter 16, verse 33, si Lord Jesus mismo itong nagsasalitang ito. I have told you these things, so you may have peace in me. In the world, you will have much trouble. But be of good cheer, I have overcome the world. Ang gusto talaga sa atin ni Lord, peace. Hindi niya gusto na tayo ay nasasaktan, hindi niya gusto na tayo ay nagkakaroon ng kapigatian. Gusto niya sa atin ay blessing talaga. Pero, may process. Mayroong pagdadaanan na process. Madami nagkukos ng trouble sa'yo, tama? Sa work, sa bahay, lalo na siguro sa future, kapag iniisip mo kung ano magiging future mo. Pati yung nararamdaman mo sa sarili mo, nagkukos sa'yo ng trouble. Our soul needs restoration from much trouble of this world. The cure is out of this world. Kaya nga, si Jesus, He came down from heaven to earth to show us the way. Kasi alam nyo, yung mga tupa na na-off track, nawawala sa way, sa daan, o sa dapat nilang track, ang ginagawa na shepherd, hinahanap yan, nire-restore. Nililid niya sa tamang path. Ngayong umaga, ang question natin, how can God restore us from this brokenness? Kung ako'y broken, paano ko mare-restore? Paano ba yung gagawin ng Diyos na proseso para ako ma-restore? Meron po tayong 3 titingnan ngayong umaga. Ang una po, He will make you realize who you are. Paparealize sa'yo ng Diyos kung sino ka ba talaga sa paningin niya. Kasi pwedeng iba ang tingin mo sa sarili mo, tapos iba yung tingin ng tao sa'yo, pero si Lord, iba yung tingin niya sa'yo, na maaaring hindi buhay sa'yo, o maaaring hindi mo alam ganun pala yung tingin sa akin ng Diyos. Sabi sa 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them. Ano yon? Difficulties, mga nararanasan mo sa buhay, mga struggles. Paano mo ma-overcome yon? Because He who is in you is greater than He who is in the world. Hindi sa kung ano yung kaya natin gawin, kundi sa kung ano yung nagawa niya para sa atin at kung sino siya sa buhay natin. Alam niyo po, realizing who you are in the sight of God makes a big difference. Malaking difference. Ilang beses mo man kasi tanggapin si Lord sa puso mo, kung hindi mo naman nare-realize yung power na kalakip nun, kung hindi mo naman talaga nare-realize kung sino ka talaga sa mata ng Diyos, wala din. Sa word natin, lugi. Yung restoration process, hindi nagpapatuloy. Hindi nagkakaroon ng continuity. Kasi yung laging naiisip mo ay yung kung ano yung tingin mo sa sarili mo at hindi yung tingin ng Diyos sa'yo. Naiisip mo yung tingin ng ibang tao sa'yo at hindi yung tingin ng Diyos sa'yo. Kailangan ma-realize natin, sino ba ako sa paningin ng Diyos? Ano ba ako sa paningin ng Diyos? Sabi sa binasa natin kanina, you are of God. You are a child of God. Anak ka ng Diyos. Never forget that.
You are loved unconditionally. Pwede ang tao, mahalin ka, may kondisyon. Kapag nagawa mo to, kapag ka nabili mo ako nito, pero si Lord, mahal ka unconditionally. Kahit ano pa yung nakaraan mo. Ano pa? You are victorious. You are accepted. Tanggap na tanggap ka ng Diyos. Kahit ano ka pa man. Kahit ano pa man yung tingin mo sa sarili mo. Kahit ano pa nagawa mo. Ano pa? You are valuable. Napakahalaga mo sa Diyos. Napakahalaga natin sa Diyos. Imagine, binigay niya yung buhay niya para lang tubusin tayo sa kasalanan. Siya yung nagpapako sa krus. Imbes na tayo dapat, ganon tayo ka-importante sa Diyos. Higit sa lahat, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. You are forgiven. Kung may mga times or pwedeng hindi mo mapatawad yung sarili mo, hindi mo makalimutan yung nagawa mo in the past, but I'm telling you now, si Lord, sinasabi niya, you are forgiven. Lahat ng pwede mong maisip bilang anak ng pinakamayamang tatay sa universe, pinakamayamang Diyos, yun ka. That is who you are. Anong problema? We lack faith in believing who we are in the sight of God. Kaya ngayong umaga, never forget who you are in the sight of God. And ako po, naniniwala na His word will not return to Him void. Naniniwala ako na ngayong umaga, may nare-realize ka kung sino ka sa mata ng Diyos. At paniwalaan mo yun. Yun ka sa mata ng Diyos. Pangalawa, gagamit ang Diyos ng tao. He will use people. Bakit po? Kasi we're emotional being. We need emotional support. Hindi ba whenever you face difficulties, kapag may problema ka, naghahanap ka ng makakausap, naghahanap ka ng kaibigan, makakakwentuhan, o naghahanap ka ng magpapalibre, manlilibre sa'yo, nagyayaya ka kumain. Yan, sa panahon natin ngayon, marami nagyayaya kumain. Naghahanap ka na makikinig sa'yo. Kailangan natin ng isa't isa. Alam niyo po, you can talk to someone in the church. Yung mga pastors natin, leaders, facilitators, kung wala ka kakilala, pwedeng-pwede ka naming ipakilala or introduce sa isang care group, sa fellowship groups ng ating church. Madali na po ngayon, online na po lahat. So kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa ang parte ka ng mundo, kumunik ka lang sa amin, iko-connect ka namin sa ibang fellowship groups ng ating church. Kasi importante po to. Lalo na ngayon, wala tayong physical gatherings. Mahalaga na ikaw mismo maging part ng isang fellowship group. Huwag mong piliin na mag-disconnect. Hindi mo kailangan natin ang lahat. Hindi mo kailangan kwentuhan lahat ng tungkol sa buhay mo. Kasi kung minsan po, isang brother or sister lang ang kailangan mo na pagkakatiwalaan. Sabi nga po sa Proverbs chapter 18:24, a man who has friends must himself be friendly. But there is a friend who sticks closer than a brother. O kaya than a sister. So mahalaga po na tayo ay connected. Para yung process ng restoration, may continuity, nagpapatuloy. Gusto niya tayong i-restore. Ang Diyos nag-o-offer sa atin ng restoration. Pero yun nga lang, syempre, this world wants to destroy you. Wants to destroy us. Paano yun? Kung si Lord gumagamit ng mga tao to restore you, syempre, yung kaaway ng Diyos, gagamit din niya ng tao para ikaw i-destroy, para ikaw i-discredit. Kaya naman, bilin ni Lord sa atin pare-pareho, sa 1 Corinthians chapter 15:33, kaiingat kayo. Di ba gumagamit nga si Lord ng mga tao, pero ito, bilin niya, reminder sa bawat isa sa atin, mag-ingat ka. Ang masasamang kasama, nakakasira ng magagandang ugali. Dapat alam mo yung tao na connected sa Lord, kilala si Lord. Yun ang pinakamahalaga. Kasi hindi lang naman emotional support ang kailangan natin.
lalong-lalo na spiritual support. We need someone to pray for us, pagka tayo may pinagdadaanan, yung makikinig, yung mag-a-advise. And when you send one, sana po ito, kapag may nag-message sa inyo na taga-church or kumuko-connect, huwag nyo naman po sana isinson. Alam nyo naman po, masakit masinson, di ba? Who knows, doon ka pala makakakita ng emotional support na need mo. Yung tunay na kaibigan, tunay na magiging kapatid mo. Alam niyo yun, ang gandang relationship na hindi mo naman kapatid, pero ang treatment sa'yo, parang kayo talaga magkapatid. Kailangan natin ng mga ganon. Kailangan natin emotional support. Kailangan natin ng spiritual support. At alam niyo naman, di ba nga anak ka, ikaw ay anak, never forget who you are. Si Lord, alam niyan pag may pinagdadaanan ka, may ipapadala agad dyan na tao para tulungan ka. He will use people to help you. Pangatlo po, how can God restore us from brokenness? Una, pinaparealize sa atin ni Lord kung sino ka sa kanyang paningin. Pangalawa, gamit siya ng tao. He will use people. Pangatlo, difficulties. Yung mga na-experience po kasi natin sa buhay, yun yung makakapagsabi kung ano na ba yung level ng tiwala mo sa Diyos? Ano na ba yung level ng trust mo sa Kanya? Kung minsan, ilalagay ka ni Lord sa isang sitwasyon na wala kang ibang pwedeng pagkatiwalaan, kundi siya. Pero ito yung nais niya gawin natin. Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Trust. Paano tayo makapagtiwala sa Kanya? Lean not on your own understanding. Huwag kang manangan dun sa sarili mong nararamdaman, sa sarili mong isip, sa sarili mong pagpili. Lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Diyos ng buo mong puso. Ang pinakamahalaga sa lahat, i-acknowledge mo siya na siya lagi mong kasama through the power of the Holy Spirit. I-acknowledge mo na sa kahit anong sitwasyon na pagdadaanan mo, ikaw ay nakasisiguro, ikaw ay kumbinsido na mahal ka ng Diyos. Sa kahit anong pwedeng mangyari, may plano siya. Paano mo malalaman na nagiging buhay na sa'yo na siya talaga ay Lord mo? One word, difficulties. Wala kang ibang aasahan kundi siya. At naniniwala ka, yung purpose niya, mangyayari pa rin sa kabila ng difficulties na naranasan natin. Ngayong umaga po, I want to share with you portion of my life. No? Nag-start po ako sa church o sa HTBC noong 2009. Ako po naimbitahan lang ng classmate ko. Kasi birthday niya, magpapakain siya. Manlilibre. Dadaan muna kami ng church. So, ako po sumama. Siyempre, alam niyo naman, pagkain yun eh. Ngayon, from that time, natawa naman ako kasi iba yung feeling. So, nagpatuloy po ako. Then the following year, naging part naman ako ng ministry. Unti-unti na. Hanggang sa makagraduate kami pare-pareho, kasama ng classmate ko, 2013, nag-start na po ako magtrabaho. And, syempre, alam niyo naman, adulting, babayad ka ng bills. Yan, kung kayo po ay nandun na sa mga ganong age, yung mga gaya ko na kabataan pa rin naman ako ngayon, syempre. A point of my life, napagod ako sa work, napagod ako sa bahay, family problem. Pagod din ako sa pagsaserve, actually, napagod din ako. At ang nakikita lagi ng aking mga mata, naiisip ko lagi, mga toxic people, ang ending, ako mismo, naging toxic. Anong naging epekto nun sa akin? Napatropa ako. In-enjoy ko yung prodigal living. Napalayo ako. Work sa gabi. Tapos,
umaga, lalo na pag rest day, inom, ang pulutan, yosi. May nag-introduce sa akin ng cocaine. Ako naman, nagustuhan ko naman yung cocaine. At that time, I am working for good time. Yung kinikita ko, pinapangbisyo ko. May times na hindi na ako nakakatulong sa amin dahil mas gusto ko yung ginagawa ko at that time. Gumala ako kung saan ko gusto, kung saan ako yayain ng mga kasama ko. Nag-e-exist pa rin ako as worker ng church. Pero I'm not living as one. Wala dun sa picture yung lifestyle ng pagiging isang Christian. As in wala. Gusto ko kalimutan or pinipilit kong kalimutan. Pinipilit kong talikuran. Ginagampanan ko yung responsibility ko pa rin sa ministry under the influence of cocaine. Maraming umaga na darating ako ng church na magpa-function ako pero I was under drugs. Sinasabi pa sa akin nung kakilala ko kasama ko sa ministry na nadideceive ako pero alam ko sa sarili ko yung ginagawa ko eh. Paano ko madideceive? Pero ang totoo, alam niyo po, I was deceived by my own emotion. Nabubuhay ako dun sa at the moment. Gusto ko yung ginagawa ko. And then, I continue on. Tuloy. Lumipas yung mga buwan, na ganun pa rin yung ginagawa ko. Then one morning, ako ay nagising. Sabi ko sa sarili ko, eto na naman ako. Eto na naman yung gagawin ko. And within my heart, wala ako narinig na boses, pero within my heart, there is an impression, hindi ikaw yan. Yung thoughts na yon na pumasok sa akin, mga ilang araw, nag-isip pa ako, then here comes Sunday, naalala ko pa din yon, it urged me to repent, to confess. It made me realize kung gaano ako napalayo. Yung mga kasama ko sa ministry, provided me with emotional support na kailangan ko. I started to open up to them. Hindi ako nahiyang sabihin kahit na ang tagal-tagal ko na sa church. Tapos biglang nangyari sa akin yon. Kung ano yung mga pinagagawa ko. And then it helps me to recover. Tingin ko lang kasi dati sa mga kasama ko, ka-workmate sa church, tingin ko, ganun yung thinking ko. Parang wala akong pakialam. Pero, nung ko nakita yung importansya na may mga tao kang mapagsasabihan, mga tunay na kapatid. Nagkaroon ng continuity yung recovery ko. Nagpatuloy, hanggang sa nagpatuloy, tinulungan ako ng Diyos na makarecover. Tinulungan din ako ng mga kasama ko sa church. And netong 2018 lang, the Lord gave me an opportunity to serve in a full-time ministry na hindi ko akalain na gano'n na lang yung magiging impact. Actually po, pinag-pray ko kasi napagod na naman. Dumating na naman yung time na ako pagod na. Pagod ako mag-volunteer, napagod ako sa work. Kasi gabi po yung trabaho ko eh. So 5 years akong panggabi. Buong panahon ng aking pagkatrabaho, ako ay sa gabi nabubuhay. Pero si Lord, binigyan niya ako ng opportunity to serve in the full-time ministry na hindi na ako panggabi, na tapos mas malapit ako sa aking pamilya at mas nakakapag-serve ako lalo nang walang hino-hold back. Ngayon, ito ako sa harapan nyo. It's because He brings me back. He restores my soul. And now He's leading me to the path of righteousness. Okay na ba ako? Smooth sailing na ba ang buhay ko? Namamangka ba ako sa ilog ng payapa? Wala na ba akong problema? Not quite. Restored na ba ako? Well, I'm in the process.
And even Apostle Paul, naintindihan niya to. Na yung process na to. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na. Hindi ko sinasabi na ako ganap na sa ibang term natin. Hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Habang ako nasa process, may ginagawa ako. Nililimot ko yung nakaraan. Kunin ko yung mga aral na dapat ko matutunan sa aking past. Tapos, ako, nagpapatuloy. I move forward. Dahil alam mo, pag nasa process ka, nagkakaroon ka ng panibagong goal na binibigay ang Diyos. Kaya sinisikap na makamtam yung nasa hinaharap. Bawat isa po sa atin may plano ang Diyos. Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11, for I know. Si Lord ang nakakaalam. Not for you know. Hindi mo alam yon. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Ano mga plano to? Plans to prosper you, not to harm you. Pwedeng pangit yung nangyayari ngayon sa'yo. Pwedeng hindi magandang, nasa hindi ka magandang kalagayan. Pero the Lord does not mean to harm you. Ang sinasabi ngayon sa'yo ni Lord, for I know the plans. Ang sinasabi niya ngayon sa'yo, yung dulo. This is a plan to give you hope and a future sa kabila ng na-experience mo ngayon. I am not perfect, but He still choose me. Destroyed po ako ng mga mali kong decision in the past, pero ngayon nasa process po ako ng restoration. Na daily, nire-restore at nire-remind ako ng Diyos kung sino ako sa Kanyang paningin. Binalik niya ako. Malapit ako noon, nagsiserve, pero kagaya na sinabi ko, ang layo ko naman sa Diyos. Pero ngayon, patuloy na tinutulungan ako ng Diyos to recover, to be closer to Him more than ever. Ikaw ba sa tingin mo na wala ka sa paningin ng Diyos? Have you gone off on your own? Kinakaya mo bang mag-isa? Sinasarili mo ba yung problema? Napalayo ka ba o napapalayo pa lang? Nagpapatuloy ka ba dito nandito ka ba sa online service na to? Pero ang puso mo, parang ang layo sa Diyos. Maraming nakakasira ng kalooban dito sa mundo. That is why there is a need for restoration to fix what's broken. At yung restoration na yon, hindi madali. It's a process. Nangangailangan to ng humility, nangangailangan to na tayo habang nasa process, matuto tayo mag-submit sa leading ng Diyos, mag-submit sa nais ng Diyos para tayo ay mailid niya. Kapag tayo nakakaranas ng brokenness, marami tayong nagagawang mali, marami tayong naiisip na gawin, na-off track tayo, napapalayo tayo. But the Good Shepherd, si Lord, always have His way to pull us back and to bring us back doon sa path na nais niya. Tapos binibigyan tayo ng chance to start over a relationship with Him. Tandaan po natin to. Si Lord more than willing to restore ka. But you need to decide to take the first step, to take the process. Take the first step, and God will lead you every step of the way. Yun ang maaasahan natin kapag ka nag-decide tayo. Ngayong umaga, God wants to restore you. How will you respond? Anong magiging response mo? Ikaw ba ay masyadong naanod ng season ng pandemic, ng mga difficulties sa nagdaang 7 buwan? Sari-sari tumakbo sa utak mo, kung ano-anong fini-fill in mo sa utak mo.
Emotionally, you are drained, long for other people's attention. Pinupunan mo ng social media. You spend a lot of time to social media. Hindi ka na nalabas ng kwarto. Are you experiencing downcast o yung mabigat, yung pakiramdam? Bored, pagod. When God restores, He wants to fix our brokenness to make us better, not to make us bitter. Ang gusto niya sa atin ay maging better. Kaya nga restore Gusto ko ibalik doon sa dating kaayusan, sa original na state. Pero bago mangyari yon, it takes process. You need to undergo through that process. It takes your decision at yung submission mo sa kanyang lordship. Nakadepende lahat yon sa yung magiging response. Nakadepende sa'yo kung magpapalid ka or not. And I encourage you, no one can restore you better except sa tunay na nakakilala sa'yo, except sa tunay na nakakaalam ng iyong state, except sa ating Creator. Hindi mo kayang i-restore ang sarili mo ng sarili mong lakas, ng sarili mong paraan. Only God can help you all throughout this restoration process. And if you want to start this process now, if you want to start it today, let's pray. And as we pray, gusto ko po, alalahanin natin, isip-isipin natin, yung mga pagkakataon na na-experience natin yung goodness ng Diyos sa iyong buhay. He never left you. He never abandoned you. He's watching you. And sometimes, He's waiting for you to call Him. Pray po tayo. Lord, ang dami na pong time sa buhay ko na sobra akong napalayo. Mga maling desisyon yung nagawa ko. But Lord, this time, gusto ko pong magkaroon ng tamang desisyon. Lord, I need your help. Gusto ko po ma-restore yung aking soul na nabibigatan, yung aking mind, Lord, na ang dami pong naiisip, masyadong worried sa buhay. Lord, yung aking emosyon, Lord, na maraming beses akong nagkamali, maraming beses ako nasaktan, marami akong piniling mali. But Lord, nais ko po ma-restore. And Lord, I am willing to take that process with you, na ikaw ang kasama ko. And I pray, Father, na sa umagang ito, Lord, nadalangin ko po ang mga kapatid ko na gustong mag-umpisa ng process na ito ng restoration at gustong magpatuloy to be under your care as our good shepherd. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na patuloy naming ma-realize na it takes humility at pagkilala namin sa iyong lordship sa aming buhay para kami ay makapagpatuloy sa process na to. Lord, we thank you so much for this wonderful morning na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. And I pray, Father, na throughout this week, ito po yung ma-meditate ng bawat isa. At lagi naming maalala kung sino kami sa iyong paningin, upang yung process ng restoration magkaroon ng continuity sa aming buhay. Lord, it takes a process. Thank you, Father. Thank you, Lord, sa umagang ito. Maraming salamat po sa realization na ginawa mo ngayong umaga. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong tanggapin niyo mga pagpapalang ito.
And now, may the Lord bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you, His countenance be upon you, and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Have a blessed week po sa ating lahat, and see you again next Sunday.